Tanang buhay ni Diyos. Hallelujah. Sa sininasad nga kahaponon, aton padayonon ang aton gitun-an sa Hebrews chapter 12 in verse 1 as a second Sunday sa aton gitun-an sa sining tinion. Kung kamuhang yun sa pagbarog, as we respect the Word of God, it is because ang pulong sa Dios angay nga respetuhon tungod kay ang pulong ug ang Dios usara. Matud pa diri sa Hebrews chapter 12 verse 1 sa aton gibasa nga teksto sa sining bahin tungod kay gibasa naton ang Catholic Pastoral Versions at the same time ang King James Version sa Cebuano within this passage kadayon gibasa naton ang Good News nga translation sa Bible. Ingon pa diri, lantaw na lang naton ang Cebuano nga aton gibasa. Ingon pa diri, busa sanglit kita ginalibutan sa usa ka hilabihan kadako nga panganod sa mga saksi. Isalikway ta ang tanan nga kabug-at ug ang sala nga sa dakong kasayon nagsipit kanato og pagdalaganon ta nga mapailubon ang lumba nga gitanyag sa atong atubangan. Amen. Lantaw naton ang usa sa mga versions nga gilantaw naton. Busa sanglit ginalibutan man kita sa ingon kamabagang panganod sa mga saksi, iwaklita ang tanan kabug-at ug ang sala nga nagapiit paglitkos kanato ug dalaganon ta nga malahutayon ang lumba nga aton giapilan. Amen. Kadayon ang good news ingon pa diri, busa kay gilibutan man kita niining dakong pundok sa mga saksi. Isalikway ta ang tanan nga nakababag kanato ug ang sala nga nagahawid kanato pag-ayo. Daganon ta nga matinud-anon ang lumba nga aton gisalmutan. Let us pray. O Dios nga labing gamanan, as we continue sa sini o Dios nga topic, sa makausapa, nagabarog kami sa imo grasya ug sa imo kaluoy. Lord, dili namon kini masarangan kung wala ang imo tabang. Ang amon o Dios kabuhi, Lord, nagadepende lamang sa imo Espiritu Santo nga ginatudlo sa amon. Tungod amon kanunay ginadumdom nga kun wala ikaw, wala kami sinsara nga mahimo, Dios. Lord, we ask thy favor, even, O Lord, sa imo balang Espiritu Santo, nga mao ang pinaka-the best namon nga magtutudlo, O Lord. Lord, send us the anointing of wisdom, knowledge and understanding, and right now, may the blood of Jesus cover us. Dalaygon ikaw sa gamanan nga ngalan ni Kristo Jesus. Kita tanan magaingon, amen kagamen. Papakan na to ng Ginoo. And this time, let us tune in and focus our attention, our hearts and mind sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos. Ang praises nga aton gitun-an diri, because ang topic nga aton gitun-an, the believers must devote. Amen. Amuning usa sa mga statement nga aton gipalapad. Amen. Kadayon, ang praises diri nga gigamit ni Paul sa Hebrews chapter 12 verse 1 inang word nga let us run the race. Let us run the race. Ang word nga race, according sa praises, this is talking about represents our life. Amen. Nagrepresentar kini sa aton kabuhi. The word race, it is represents our ministry. Kaglabaw sa tanan, nagrepresents kini sa aton tawag para sa pag-alagad sa Diyos. Hindi ni kay literal nga race. This race is talking about your life. This race, it is talking about your ministry. And this race, it is talking about your calling to serve the Lord. Ang aton pag-alagad sa Diyos, yes, this is what an emblem of race. Kadayon, tandaan naton, this race is very stressful. This race, yes, of course, it is full of burdens. This race, yes, it is full of pressure because sometimes, tandaan naton, ang aton pag-alagad sa Dios, dunay mga hindrances,
dunay mga babag. Ini nga ray sometimes aton masugatan ang trials, aton masugatan ang testing sa pag-alagad. But the Bible says, let us faithfully and devote to run this race. Ako nagtuo, ang word nga run, it is what an emblem of effort. Amen? The word run, it is an emblem of striving. Ang word nga run, not only as an emblem of striving and effort, the word run, yes of course, sa kabuhi sa usa ka Kristohanon, may ara siya himuon sa pag-alagad. Hindi pwede nga ang pag-alagad niya sa Dios, wala siya'y himuon. Amo na nga ang race, it is figuratively talking about our ministry. Amen? Hindi pwede nga sa aton pag-alagad sa Dios, wala ka may mahimo. It is an emblem of effort, it is an emblem of striving. Tungod ako nagtuo, ang pag-alagad sa Dios, mahimuon gyud ang Kristohanon. Pareha sa gistate ito sa Isaiah chapter 40 in verse 28, which is ang pulong sa Dios kung lantaw naton, the stages of Christian living. Ingon pa dito, ang nagahulat sa Dios, manglupad sila sa masagila. And then the second stages, they are talking about managan sila apan dili kapuyan ug manglakaw sila nga dili, yes of course, kapuyan. Ang Biblia naghambal, ang kabuhi naton talking about us striving. Abi nyo lang, ang pinakalaay nga kabuhi, hindi ang kabuhi nga nag-alagad sa Diyos. Ang pinakalaay nga kabuhi, ining kabuhi nga wala ka may gihimo. Amen ba? Ang pinakakapoy nga kabuhi, ining kabuhi nga wala kay gihimo sa imong kinabuhi hangtod sa kamatayon nimo. Yes, of course, sometimes masinati nimo ang kalaay sa pag-alagad, ang kabudlay sa pag-alagad, pero ako nagtuo, ang pinakakapoy nga kabuhi, ang kabuhi nga wala nagamit sang Dios. Amo ni ang aton gihisgutan as talking about running the race. So ako nagtuo, kitang tanan, ang lumba nga gihisgutan sa sini nga passage, amo ni ang imo pag-alagad sa Dios. It is figuratively represents your calling to serve. Inang imo katapad, gitawag ka sa Dios aron sa pag-alagad. And right now, ari ka sa lumba sa dagat. Amen? It is represents your life. It is represents your ministry. Nagpasabot, dili ni kay literal nga lumba sa dagan, kundili ang imo pag-alagad sa Dios. Ang imo pag-alagad sa Dios, hindi pwede nga wala kay may gihimo. It is an emblem of effort and striving. Amo gani na nga sa pag-alagad sa Ginoo, kinanglan maningkamot ka gyud. Kinanglan maningkamot ka nga ang imo pag-alagad, yes of course, mahimo nimo ang ministry nga gipiyal sa aton sa Dios. Because this topic, baliko naton, daghan ang expositions kag ang pag-expound sini because I believe the Word of God is inexhaustible. But right now, dunay tulo ka biblical nga facts nga lantaw naton as talking about running the race. Amen? Baliko naton, ang pag-alagad sa Dios hindi pwede nga wala kay gihimo. Like sa mga Thessalonian believers. Ang mga Thessalonian believers, kung lang taon ni mo halin sa 1 Thessalonian, hangtod sa 2 Thessalonian, si Paul mismo, naghambal siya dito nga ayaw pakana ang mga tapulan. It is because ang mga Thessalonian believers, amo ning gihimo nila. Yes, of course, ang focus nila ara na sa pagbalik ni Kristo Jesus. So ang gihimo nila, why na sila may gihimo? Nagpaabot na lang sila sa pagbalik ni Kristo Jesus. Amo na nga si Paul, kung lang taon nimo ang iya nga passage sa chapter 4 verse 13, girebuke sila ni Paul kay nganuman ang pagpaabot kay Kristo Jesus dili inang wala ka may gihimo. It is not talking about us passive waiting, but
talking about us active waiting. Kita tanan nagpaabot ta sa pagbalik sa Dios. Pero ang pagpaabot naton may gihimo ta. Anong gihimo naton? Amo na nga matag Sunday ari ta sa simbahan, matag Sunday gidaig naton ng Dios, matag Sunday aton gisimba ang Dios. It is because that is talking about us active waiting. Kaya nga naman, ang run, it is an emblem of effort, it is an emblem of striving. Kinahanglan maningkamot ka sa pag-alagad sa Dios. Ingnay mo katapad, maningkamot ka sa pag-alagad sa Dios. Amen? So these three biblical facts kung lantaw na ton, because si Paul mismo nagsulti sa Philippians chapter 3 in verse 14, siling pa ni Paul, kung lantaw na ton ang gisulti niya, busa, nagdagan ako diretso gayod sa daganan. Aron maangkon ko ang ganti sapagkat tinawag sa Dios. Meaning, this race is talking about your calling. Amen? Kita tanan, gitawag sa Dios. It is represent figuratively about your calling to serve. Praise God, kay nga man, gitawag ka sa Dios aron pag-alaga diha kaniya. Amo na ang gi-state diri ni Paul. So this running the race, there are three biblical truths nga lantaw naton sa Hebrews chapter 12 in verse 1. Mao ni ang gi-state sa pulong sa Dios. God has called us to run the race and expect us not to move in the oval. Amen? The Bible says, God has called us to run the race and expect us not to move in the oval, which is in God's perimeter or in the field. Amen ba? Gitawag ka sa Dios, amo tugay na ang teksto nga gibasa naton. Amen? Just imagine, according pa sa notes naton na, kung lantaw naton, kag ang teksto naton, gitawag ka sa Dios aron nga paapilon ka sa sining race. Ang Biblia ko lantaw naton sa notes naton na, in the Greek and Romans, kay sila ang mga originator sini sa sports during the time, kag amo ning giisgutan nato natong una nga Sunday. In the Greek and Roman sports, the contestant must be citizens. Sa ila nga panahon, waay gihatagan og kahigayunan ang mga slaves kag dili citizens sa ila nga gitawag lugar. Like say for example, labi, magpakanaog ang aton mayor og sports, pero hindi pwede makaapil ang mga taga Cebu, hindi pwede makaapil ang mga taga Negros, ang makaapil lang ang mga taga Bantayan. Amo ni sa panahon sa Greeks kag sa Romans, wala nila gihatagan og kahigayunan nga makaapil ang mga slaves because during the time may mga slaves ang Romans kag mga Grego nga mga tao. So why nila ni gihatagan nga makaapil? Because kung lang tao na to na, ingon pa diri, in the Greek and Roman sports, the contestant must be citizens. No slaves or outsiders were permitted to compete. Nagpasabot amo ni. Dili tanan tao sa mohon gihatagan sa Dios og oportunidad nga makaalagad. Amen. Dili tanan tao diri sa mohon gihatagan sa Dios og oportunidad nga makaalagad. Sa kadamo sa tao diri sa muhon, ikaw lang ang gipili niya nga makaalagad sa iya. Patakan na ang Diyos. Sa kadagan sa tao sa isla sa Bantayan, diin ka man nga barangay nagpuyo, diin ka man na isla nga nagpuyo, praise God, usa ka nga gipili sa Dios. It is because you are a citizens from heaven. Amen. Ang imo citizenship, dili ka tagaduta. Ang citizenships nimo, siling pa ni Paul sa Ephesians chapter 1, wala pagibuhat sa Dios ang kalibutan, gipili ka na daan sa Dios. Wow! Praise God!
Amen. Amo na nga pag-abot sa husto nga panahon, apil ka gyud sa sini nga race kay nga gipili ka na sa Dios sa wala paghihimo ang kalibutan. Sad to say, makasiling ka, ang Ginoo di ay may pinilian. Yes, the Bible says, dili ta makabot sa Dios kay nga Dios siya, gamanan siya, at the same time, iyatanan ang plano ang matuman. Ang ato na lang pasalamatan sa kadamo sa tao sa kalibutan, pero parte ka nga gipili sa Dios. Amen ba? So this is talking about as Christian race. Amo bitaw na nga ang aton gitun-an exclusively ang Hebrews chapter 12 verse 1. Ini nga verse wala ni naghisgot sa mga unbelievers. Kini nga verse ang gihisgutan sini ang mga Kristohanon nga gipaapil sa Dios sa sini nga lumba. Ang Dios nagpili sa imo kag nag-ekspektar sa imo nga gabay pa ayaw pagbiya sa ubal kundiin ka gipadagan. Pantaw na to ng number 1 ha. Balik na dito sa number 1 nga truths. God has called us to run the race and expect us not to move in the ubal or in the field which is God's perimeter. Amen. Diin gani mudagan ang mga gitawag nag-apil sa lumba sa dagan. Natural may fail sila. Natural may karsada sila. Natural ara sila sa gitawag sa ubal. Amen. Exclusively sila lang ang magdagan. Amen. Mabito na nga kung lang tao nimo sa race, may mga numbers ang ilang likod nagpasabot dili tanan tao gadagan. Dili tanan apil ang mudagan. Ang makadagan lang, yes of course, ang may mga numero sa likod, kag ang tao nga nakaapil sa sina nga lumba. Kag may ubal, may field, may karsada, sila nga subayon, kag daganon. Nagpasabot, dili ni kay pinataka, nga bisan diin ka lang mudagan, ang imo kabuhi, because ang race, it is talking about as serving the Lord, nagpasabot, musubay kagayod, kundiin ang ubal sang Diyos. What is God's obal? Pangutan ko no ang inyong katapad. What is God's obal or God's perimeter? Then, asa ang ubal sa Dios? Asa ang field sa Dios? Sa church. Amen? So God expect us not to move in the ubal. Amen? Pasalamati ang Diyos kay ari ka karon sa ubal, meaning ang environment sa ubal is different dito sa gitawag sa crowd. Oo na. Lahi ang life sang tao nga nag-appeal sa lumba, lain pod ang life sang tao nga nagalingkod lang kag naglantaw sa lumba. Amen. Yes, of course. Diin ang suwito usahay kung imo pamation, ang nag-apil ba sa dagan o ang naglantaw sa dagan? Dili ang suwito kung kaysa naglantaw pa sa dagan, kung maglantaw ka sa boxing, ang daw suwito ang nagalantaw. Amen? Dili. Amo na ang ato blang usahay, just imagine, kung maglantaw ka mo og basketball, usahay, sino man ang swito, ang gabasket o ang galantaw? Pero, paduaa sila. Amo ni ang aton kabuhi, mga kaigsunan, lain ang kabuhi naton nga ara ka sa ubal, lain pod ang kabuhi sa mga tao nga ara lang sa lingkuranan kag nagalantaw. Amen? So right now, ang imo environment, you are now in the ubal. Ngaman, isa ka nga gipili sa Dios to run the race. Wow. Although, balikon ako, this race is very stressful. It is full of pressures and burdens, but praise God, ang imo karon kabuhi wala na sa outside, you are now in the ubal. Amen? Lahi ang environment ninyo, lahi na ang kalibutan ninyo. Ano man ka-close sa imong barkada,
Ano man ka close nimo sa imo mga parente, yes, grupo na nimo sa tubaan, but sad to say, right now, your field, your perimeter, right now is changed. Hindi na ni amo ang imo karon field. Ang field nimo, ang ubal nimo, ang imo perimeter, ara na sa Dios. Meaning, wala ka na nag-upod sa mga tao nga nagsige lang og lingkod og lantaw. Right now, you are now in the action field. Wow. Appeal ka na. Amo gani na nga ang word nga ran, it is an emblem of effort and striving. Amen? Why ka na diri sa grupo nga nagalingkod kag dayon? Yes, murag suhito. Oh, amo na sa aton kabuhi. In reality, sa kabuhi na ton, amo na nga kamo, ako, kita tanan, nga nag-apil sa sini nga lumba, kung maminaw gani ka sa mga tao nga ara si mo palibot, pirdi ka, imo gyudumdumon nga lain na ang imong daganan. Mamati ka sa sini nga mga tao. Ina nga mga tao, ibutang yun sa imo na una, uway na sila gitawag sa Dios aron magdagan, ikaw lang gitawag sa Ginoo. Amen? Ikaw lang gitawag. Mabito to ang Biblia nagambal. Yes, si Abraham gitawag sa Dios aron paapilon sa siningadagan because si Abraham nakadawat siya og calling gikan sa Dios. Ang problema kay Abraham kay gidalan niya si Lot. Amen? Karon, ang Biblia nagambal, si Lot amo ang nakahawid sa plano sa Dios sa iya kabuhi. Ilang tawa, paano natuman ang plano sa Dios? Sa diha nga si Lot nagbuwag na kay Abraham. Lain ang imo kabuhi. You are not different from this crowd. Ara ka na sa action field. Amen? Right now, you are striving. Ngaman, ari ka na sa race. Amo na nga dili kalikayan. Sometimes, mabatian nimo ang hindi maayo nga mga istorya. Kay ngaman, ang pinakanindot usahay nga suggestion ara sa naglingkod kag naglantaw. Amen? Pero ang kabuhi nimo right now, you are now in the obal. Praise God. Kay ngaman, what is your obal? Your obal is in the church. Ari ka mo karon sa simbahan. And this is what your obal. Amen? Di mo spent ang imong dagan. Di mo spent ang racing. It is not in the outside. Spent ni mo ang imong racing. Spent ni mo ang imong dagan. It is what in the church. So God expect us na tumuob hindi ubal. Amen? Mabito na nga kung basahon na ito ng teksto, daganon ta ang lumba na matinudanon. Wow! Amen? Hindi pwede nga mudagan ka nga daw dago-dago lang. Hindi pwede nga mudagan ka daw Christmas light. Daganon ni mo nga matinudanon. Kung may ministry ka, because this running the race, talking about your ministry, you must faithful to run the race. Amen? Kung may ministry ka, yes, of course, you must run faithfully. Nga, ari ka na sa ubal. You are now at the center of the crowds and the center of the angelic host. Amen? So, tanan nga klase sa tingog, syagit, imo na madunggan, kay nga lahi na ang environment nimo. Amo na nga matag Domingo, makabati ka usahay, inang inyo ipanimba, kung inyo pa nagipangguna, makakwarta pa kamo. Amen? Di ba? Domingo, inang inyo gisimba, kung inyo pa nagitinda, makahalin pa kamo. Di ba? That is the crowd. Ibutang naton sa aton hunahuna. Amen? Dili nila masabtan ang imo karon kabuhi kay ara ka na sa ubal. Hindi na nila maintindihan, hindi na nila masabtan. Lahi na ang kabuhi nimo, so di na nila masabtan. Amen? Amo nang life na ton. Amo bitaw na nga ang Biblia, kung lang tao na ton, ang gina-expectar sa aton sa Dios tungod kay ikaw ang gipili niya, ang gi-expectar sa Dios sa aton, you must not move in the ubal.
Bisan magkinaunsa, pabilin ka sa ubal, amen? Amen ba? Bisan nun sa'y may tabo, pabilin sa ubal. Which is your church. Kaya nga, di rin natin spend ang aton race. Wow, amen? Palapakan na to ng Ginoo. Amen? Kag amo nang gi-expectar sa aton sa Ginoo. Amo na nga ang Biblia ko lang taon na to na. We're talking about God's perimeter. Right now, you are now in God's perimeter. Amen ba? Let's say, for example lang, kung inyo lang taon ang history, ang usa ka gitawag nasod, let's say, for example lang, ang Hapon sa pagsulod nila sa gitawag sa Pilipinas, yes, sa na-captured na nila ang Manila, ang una nila nga gihimo ang beachhead, that is ila perimeter. Di ba? Kag ang perimeter nila, yes, of course, amo na ang ila nga gitawag bantayan, nga kinanglan walay kaaway nga makasulod. Kag ako nagto, sa kabuhi naton as run the race, we are now in God's perimeter. So let us run the race faithfully. Amen. Pag Sabado sa gabi, pagtulog nimo moingon kadayon, Domingo na ugma manimba na sad ko. Kaya nga, you are now in the ubal. Amen ba? Diin ka pa doon, natural sa race nimo. Because this race represents your life, represents your ministry, represents your calling to serve. Amen? So pagka Domingo, siling ka, wow, simba na sad. Ngaman, excited ka nga magdagan sa sini nga gitawag race. Apakan ito ng Ginoo. Amen? Bahala, mabita nang sulti na kon. Bahala, magibatsyag ka sa lawas, pareha sa gitestimony gayna. Bahala imo makita, hinay ang imo lakat, at least ara ka sa ubal. Amen? Amen ba? Magano man lang kung may kang lawas, pero galingkod ka lang, kagalantaw. Useless na sa mata sa Diyos. Ang 12 ka-apostoles, kung mataw na to ng Biblia, diin man ang bulahan sa diya nga si Kristo Jesus naglakaw sa tubig, ang 11 ba nga nagpabilin sa sakayan? No, si Peter nga nanaw kag nagkalakaw sa tubig. Amen? Musiling ang 11, na, kay garbuso ka, di, nalunod ka. Si Pedro pumingon, may na lang ko, bisa nalunod, at least nakalakaw. Amen? Kamo, magsigil na kamo panoy, pero ay ganay kamo katisting kung saan paglakaw sa tubig. Amo ning aton pagalagad, amen? Although makasinati kag failure, makasinati kag mistake sa kabuhi, at least nakatilaw ka. Amen? Experience ka sa pagalagad. Yes, maka-encounter magig ka mga discouragement, maka-encounter ka something kaluyahon sa imo nga gitawag pagpangalagad. At least, yes, ara ka. Kaya nga man, kung ara ka sa God's perimeter, batakon kagyapon sa Diyos. Amen. Amen ba? Amo ni ang pinakatahom. Amo na para sa akon ang pinakalaay nga kabuhi, inang kabuhi nga way gihimo. Amen? Ay pagingan kalaay kaysa pag-alagad. Dili oy, ang laay nang ara ka lang sa inyo balay. Oh. Amo nang pinakalaay nga kabuhi. Pagbangon nimo, mga pika, dayon paabot ka na pud paniud to, pag-amon paniud to, abot ka na pud og panihapon, pagkaumos panihapon matulog ka naman. Perti kalaay nga kinabuhi na. Amen? Na. Kung ikaw sa kabana, kung yes, of course, kung why ka nagalagad sa Dios, mas grabe pag nakalay. Amo na nga ako nagto, praise God. Although ara ang kakapoy, pero malipayon ka, kay nga man, right now, you are now in the ubal. And this is what the Word of God says. Shadow katahom ang gistate sa Hebrews chapter 12 verse 1. Ang Biblia naghambal, yes, we are now citizens of heaven. Amo na nga gipadagan ka, kaya nga hindi ka na pangkalibutanon, iya ka na sa Diyos. Amo na nga dili tanan tao naka-appeal sini kay nga man ang naka-appeal sini ang iya lang sa Dios. Amen. Singanay mo katapad, iya ka na sa Dios. Yes, expect us not to move. Di ba? Ang Biblia kon lang tao na ton, siling padre sa aton nga gitawag nga notes. Ingon pa diha. In the Christian race, each runner must be a believer called by God. This race was not for the unbelievers, but for a Christians. Amen? Amo nang state dito sa Hebrews chapter 3 verse 1. We are partakers of the heavenly calling.
Ngaman, lantaw na to ng Hebreo sa therefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling. Ako nagtuo, ining aton pag-alagad, hindi ni kay iya sa tao. Ining aton pag-alagad, may Diyos nga nagtawag. Meaning, we are now considered as partakers of calling. And there is no higher calling, yes, than to serve the Lord. Wala na'y pinakalabaw kag pinakataas nga tawag sa kabuhi, ang kabuhi nga gitawag sa Dios aron mag-alagad sa iya. Pakpakan naton ang Ginoo. Amen. Let's say, kulang taon na tundriya. Ang gitawag ang Mark chapter 1 verse 16 to 20 according pa diri sa Biblia. Samtang naglakaw si Jesus sa daplin sa lanaw sa Galilea, nakita niya ang magsuong mananagat si Simon ug si Andres nga namukot, unya miingon si Jesus kanila, "Kuyog kamo kanako ug tudluan ko kamo sa pagpanagat og mga tao." Dayon, silang padre, diha gibihaan nila ang ilang mga pukot ug mikuyog kaniya. Mipadayon si Jesus sa unahon ug nakita niya si Santiago ug si Juan nga mga anak ni Zebedeo. Didto sila sa ilang sakayan nga nag-andam sa ilang mga pukot. Sa pagkakita ni Jesus kanila, gitapit niya sila sa pagsunod kaniya. Busa gibihaan nila ang ilang amahan didto sa sakayan uban sa mga sinuhulan ug mikuyog sila kang Jesus. Kinsay nagtuo sa inyo nga sa panahon ni Kristo Jesus, hindi lang kay si Simon Pedro o si Andres ang mananagat. Kinsay nagtuo sa inyo nga daghan ang mananagat sa panahon ni Jesus? Kinsay nagtuo? Daghan. Kinsay nagtuo sa inyo nga daghan mangunguma diri sa gitawag sa mohon? Kinsay nagtuo sa inyo nga daghan negosyante diri sa mohon? Kinsay nagtuo sa inyo nga daghang dako balay diri sa mohon? Pero nganong kamo man lang gitawag? Wow. Amen. Sa kadagan sa mananagat, pero ang gitawag si Simon lang o si Andres. Praise God. Sa kadamo sa tao diri sa muhon, ikaw ang iya gitawag. Yes. Kadako sa aton kadawgan. Amon ang Ginoo sa diha nga gitawag kaniya, nag-ekspektar ang Dios na tumop hindi ubal. Just continue bisan unsay mahitabo. Amen. Padayon. Bahala. Galakaw ka, at least nagpadayon. Bahala, bisan nagkamang ka, padayon. Bahala kung naghiyod ka, basta kayo nagpadayon. Amen. You just continue the race. Ang importante, sa kabuhi naton nga mga Kristohanon, hindi ang tao nga nag-alirong sa aton. Ang importante, ang naghatag sa aton, siyang sini nga gitawag ministry, aron paapilon ka. Kay ini ang nagpaapil sa imo, amo po ni ang maghatag og reward sa imo. So let's say for example lang, ang inyong mga silingan, makatabang na sa inyo? Makaluwas ba sa inyo? Dili. Amen. Kung imo ni pamation, unsa man, amo ni makahatag sa imo kaluwasan, dili. Kung imo ni pamation, amo ni magbuhi sa imo bana kag imo mga anak. Dili. Ang Dios amo ang importante sa tanan. Ang kadaghan sa tao, just imagine, amo ni nga mga tao ang gipamili niya. Pagdayon, kung manotice ninyo ang gibasa naton, ang kasagaran gitawag ni Kristo Jesus mag-utod. Meaning, God called start in the family. Amen? God called start in the family. Kasagaran mag-utod yun. Amo na nga kalabanan sa simbahan, gakunik lang ang mga pamilya, kaya nga gusto sa Dios nga ang pamilya mo una makadawat sa kaluwasan. Let's say, for example lang, ang pamilya nila Sir Vicky, this is family Layaw, ima? Makita na ito nga, Ginoo, ang starting calling niya, nag-start sa family. Kaya nga naman, magsuon, according pa sa Biblia. Kaya kung ang igsuon maluya, may isa ka igsuon nga magpadasik. Amen? Pero kung nag-isahanon ka lang, amen, tabangan ka og dunok. Amen? Amen ba? Papakan na ito ng Ginoo. Amen? Hallelujah. Praise God. That is the Word of God, brothers and sisters. Amo lang ang Biblia, kung lang tao na ito na,
Si Paul, naghatag siya testimony dito sa kang Timothy, siling paniya. Og tungod niini, nagantos ako, apan wala ko kini ikaulaw, kay nakaila ako sa akong gisaligan, og sigurado ako nga siya takos nga makaamping sa iyang gipiyal kanako hangtod niadtong adlaw. Meaning, kahibalo si Apostol Pablo kung kinsa nga Dios ang nagtawag sa iya. O kini nga Dios nga nagtawag sa iya, kasaligan, o matinud-anon, nga mag-amping sa iyang kinabuhi. So mga kaigsuonan, while nga ari ka sa sini nga pag-alagad, anuman ang magdangat, ang ma-encounter nimo nga mga testing kag trial sa kabuhi, saligi ang Dios nga nagpaapil sa imo. Hindi tao ang nagtawag sa imo, ang nagtawag sa imo ang tag-iya sa tanan butang, ang nagbuhat sa langit kag yuta, walay iban, amo ang Dios. Amen. So this is what the Word of God. Amen? Right now, you are now in the ubal. Amen? Kausapaing na imo katapad. Diin ganing imo ubal? Asang imo ubal? Where is your ubal? Where is God? Your perimeter? It is what in the church. Amen? Yes. Malisod sa kabuhi sa usa ka Kristohanon nga moingon siya, Kristohanon man ko. Nagapil man ko sa lumba, pero ang pangutana, di man ang ubal niya. Amen? Di man ang ubal niya, di man ang perimeter, di man ang field niya. No, dili pwede. If you run this race, may ubal ka, may field ka, may perimeter ka. Hindi pwede nga musiling ka, yes, Kristohanon ko, why ka ubal? It is questionable na. Because kung nag-appeal ka sa lumba, kinanglan ara ka sa ubal. Kinanglan ara ka sa field. Amen? Amen ba? Amen. So right now, brothers and sisters, praise God, you are now in the Obal, and the Obal is the church. Amen? Amo nang nakatahom. Amo nang ako nagtuo, either maka-encounter ka problema, trials, kag testing sa kabuhi, at least ari ka sa Obal. You are now under in God's perimeter. Obligado ang Diyos pagtatap sa imo, pagsagod sa imo, kay ari ka man sa Obal. Amen? Panahon kung matumba ka diyan nga nagdagan, yes, may magbitbit sa imo karga sa ambulansya, kay nga you are in God's perimeter. Karon dagan-dagan lang ikaw diya, may magkarga ba sa imo? Di ba? So, dili pwede. Nga na, that is what the Word of God. Amo na nga, ang pulong sa Dios, kung lang taon na ton, sa sining nga pasida, silang padre, sa Ephesians 4:1, busa ako, binilanggo tungod kay nag-alagad sa Ginoo. Mag-awhag kaninyo sa pagkinabuhi nga takos gayud, ingon nga mga tinawag sa Dios. Pakpaka na to ng Ginoo. Nay mo katapad, tinawag ka sa Dios. Amen. So ayaw ang Dios pasubha sa imo kabuhi. Kundili himua nga ang pagkatinawag sa Dios sa imong kinabuhi, mangintakos ka diha sa Dios nga nagtawag sa imo. Amen? Meaning, ikapanghambog ka sa Ginoo. Inang panahon nga kuhaon ka na sa Dios, muingon dahil ng Dios, yes, well done, unfaithful servant. Amen. Sa pagpabunyag ni Kristo Jesus, ang Biblia naghambal, miabli ang langit kang nag-ingon ang tingog, kini ang pinangga kong anak, ug kaniya nahimuot ako. Amen? Kaya nga naman, wala nimo gibinuangan ang tawag sa Dios sa imo kabuhi. Yes, in contrast, posible ang tingog nga imong mabatian, kini ang badlungon ko nga anak, ug sa iya nasubo ako. Wow. Amen? Kadautan o hindi maayo pamation kung amo na ang imo mabatian gikan sa Dios. Nganuman, hindi man ka-faithful sa nagtawag. Amen? Ang Biblia naghambal, si Paul nag-awhag sa aton kung gitawag sa Dios, yes padayon. O ito na nga balikon ako ng pag-alagad sa Dios, it is full of burdens. It is very stressful. Pero praise God, kay nga aman may kalipay kang mabatyagan. Amen? Arang kalaay tinod,
Pero ina nga kalaay, hindi na kay siling nga malahutayon, kay nga man, mubalik dayon si mo una-una, nga ang imo kabuhi gitawag sa Diyos. And this is, sige state ni Paul sa Ephesians 4 verse 1. Kag siling padiri niya, kulang taon na to na, in Hebrews chapter 12 verse 1, since that we are surrounded by the cloud of witnesses. Ang term diri sa English, gitawag kini cloud of witnesses. Amen? Ang Biblia naghambal, there are two kinds of witnesses that surrounds in us. Ining crowd nga naglantaw sa ato. The first thing, it is the unseen witness, meaning may ara hindi makita nga witness. Sino ni? Wow, si Kristo Jesus. Amo na nga ang Biblia naghambal, ang inyo pagkugi sa pag-alaga dili kawa nga may Dios nga nagalantaw. Amen? Kahibalo siya sa imo nga gitawag sitwasyon. Kahibalo siya sa imo nga gitawag posisyon. Kahibalo siya kung ano ang imo kahimtang sa espiritual. Kahibalo siya kung nagluya ka. Kahibalo siya kung dasig ka. Kahibalo siya kung ang imo espiritual nga pagkabuhi daw himatyo na. If you read in the 7 churches in the book of Revelations, ang naga-x-ray dito sa simbahan, si Kristo Jesus nga mao ang ulo sa iglesia. Nakahibalo ang Diyos. Pwede nga makabarog ka, kadayon, mahimo nimo nga magpakarong ingnon ka, nga kunuhay, ligon ka, kadasig ka, pero si Kristo Jesus, amo ang unseen witness sa imo sitwasyon karon sa espiritual. Kahibalo siya ano ang standing nimo sa espiritual. Kahibalo si Kristo Jesus, hindi pwede nga magpakaron ingnon ka sa mata sa Ginoo kay nga nakakita sa satanan, kay nga amo ni ang unseen witness sa race nga aton giapilan. Amen. Walay natago sa Dios. Ang importante, ining unseen witness nga wala naton makita. Amo na nga bisan anong ma-encounter naton padayon kay nga may dili makita nga nagalantaw. Sa aton karon diri gihimo siling pa dito sa Revelation chapter 11 verse 1 kulang taon naton ipaklik naton sa kang Chubby Boy ang gipadayag kapitulo 11 sa bersikulo 1 siling pa dito sa Biblia. Kulang taon naton because the first witness is the unseen witness nga nagrefer kang Kristo Jesus. Ingon pa diri sa Revelation chapter 11 verse 1. Unya gihatagan ako og usa ka sukdanan nga sama sa sungkod og giingnan ako. Lakaw og sukda ang templo sa Dios og ang halaran og ipha ang nanimba dito. Wow. Amen. Ipha ang nanimba. Karon amo ni. Kundi ka manimba, naapil ka sa isip wala. Wala oy. Kundi ka manimba, maapil ka pa. Wa din. Ang apilon dire, ang aral lang sa simbahan. Nga na, alang-alang ko na to kasi nyo balay, apilon ka pa dire. Diba? Na, amo na nga, ang Biblia nagambal, mabito na nga sulti na ko, yes of course, sa panahon na to, may mga nag-online. Sa ito nga time, okay pa na, kaya nga may dispensational, kadayon may circumstansya nga naitabo sa kalibutan, pero karon open ang simba mo, online ka pa. Online. Nga na. Ang gistit dari ang nanimba. So meaning, ang ari karon di gyud magmahay, kinaapil ka mo. Sila nga Ginoo, praise God, ari ka. Amo na nga ang pagsimba, hindi ni pa-check attendance sa pastor. Pastor, ari ko. Ang importante, ang Diyos na nakakita karon sa inyo. Amen? Amo ni nga unseen witness. Amo ni nagalantaw. Pabita na ang Psalms 139, at the same time, gipaihap niya ang nanimba dito sa Psalms 139, siling pa dito sa gitawag sa Psalms 139, nakakita ang Dios while nga nagalingkod ka diha, nakakita ang Dios unsay imo giuna-huna. Amen. Kay ara pod sa sulod sa simbahan, although may nagawali dire, pero ang imong una-huna adto sa inyong mga sapat nga wala pa napasilungan.
Inga na, adto dito sa inyo balay, nga moingon ka, inig-abot karon sa akong bana, wa pay linungag. Inga na, ang imo una adto sa inyo balay, ang mga inununan nga wa inatakluban, ang iring sara dito. Inga na. Ang Ginoo kay palo siya. Amen? Amo ning unseen witness. Kay balo ang Dios sa aton gihimo. Because this is what the first witness in the Bible. Amen? So ang Ginoo naton nakahibalo siya. Kay balo siya sa imo pag-alagad. Kay balo siya nga dili ka faithful. Kay balo siya sa imo sitwasyon. Kay balo siya nga na-discourage ka. Kay balo siya nga na-depress ka. Kay balo siya nga ang imo nga gitawag spiritual ara na sa kaluyang nga sitwasyon. Walay natago sa Dios. Pero right now, ini nga mensahe gidesign ni sa Dios aron i-revive ta sa Ginoo. Kaya nga man, ang Hebrews chapter 12 verse 1, para kini sa mga Kristohanon nga really they are what discouraged. Amen? Para ni sa mga Kristohanon want to quit in the ministry and serving God. Para ni sa mga Kristohanon nga para sa ila nangin cross-minded na ang ilang hunahuna. Para sa ila wala na Diyos nga nagatabang. But right now, gisulat kini sa usa ka author aron kita i-lift up sa Diyos. Kaya nga, ang naunang Korinto 15:58 nagahambal ang pulong sa Dios kung ipaklik naton sa kang chubby boy kadayon magabarog ta diha sa Ginoo kag padayono na pud nato ni sa sunod Sunday ini nga pagtuon. Anong gihambal sa 1 Corinthians in chapter 15 in verse 58? This is what the word of God says. Busa, mga minahal kong kaigsuonan, tindog kamo nga lig-on. Amen? So, abi mo lang, sa katapusan nga panahon, ang imo baruganan among pinaka-importante. Amen? Yes, may mga kaluya nga mag-abot, may mga problema nga mag-abot, may mga pagsulay nga mag-abot, pero ang importante, ang imo baruganan sa pag-alagad. Amen? May panalangin man kag wala, barugi ang imong pagtuo. Amen? Barugi. Tindog ka mo nga ligon, meaning anuman ang pinaka masiling naton pinakasakit nga eksperyensya nga naglambot sa imo kabuhi, barugi ang imong pagtuo. Siling pa diri sa 1 Corinthians, tindog ka mo nga ligon ug dili matarog. Wow. Amen. Pasabot nga lig-una gyud ang imo espiritual. Dili matarog. Dayon, pagpugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo, kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili makawa. Why? Tungod kay may unseen witness. Amen? Kung ang Dios naton gapiyong makita niya ang tanan nga nag-alagad dili, galing kay ang Biblia nagambal ang aton Dios dili magduka ni matulog. Ang Dios naton dili kapuyon. Yes, 24 oras ang Dios padayon nga nagatutok sa mga tao nga nag-alagad. Ang imo pag-alaga dili ni kawang. Ang imo diri pagbalik-balik matag Domingo sa hapon dili ni kawang kay nga may dili makita nga witness. Sin-o ni si Kristo Jesus. Amen. Amen. Amo na nga inig kamatay naton, pag-atubang naton, mahibalaan sa Dios ang tanan naton nga gihimo kay nga aman may unseen witness. Dili ta makaiskapo sa Ginoo. So brothers and sisters, tungod kay dili kawang ang aton pag-alagad, unsa may buhaton naton. The word run, it is an emblem of effort, it is an emblem of striving. Maningkamot ka sa pag-alagad, mintras may kusog ka pa. Amen? Mintras makagahom ka pa, mintras makasaka ka pa sa hagdanan, paningkamot. Kaya nga, ang aton lawas, may dispensation, may panahon nga di ka nakasarang. Amen? Na si Solomon mismo nagsulti yun.
Ang akong asawa, siling siya, dong, nahingo gyud ang akong ngipon. Siling ko, natuma na ang Ecclesiastes. Nga gamay na lang ang ngipon ang imong iusap. Why? Naman, ang panahon naton, hindi tanan, baskog kag ligon ka. Maabot yun ang panahon nga mangurog na ang tuhod nimo. Amen? Diin ka pa musulti. Adto ko sa simbahan, pero dili ka nakasarang. Amo ng word nga run is an emblem of striving and effort. Meaning, mintras makagahom ka pa. Amen? Paningkamot, lakaw sa simbahan. Mintras may kusog ka pa. Kari sa simbahan, kay nga maabot yun ang panahon nga dili ka na makasarang. Amen? Bisan gani sa pag-alsa sa baso, dili ka nakasarang. So, mintras may panahon pa, alagari ang Ginoo. Amen? Aton simbahon ng Diyos. Lord, madamo nga salamat sa imo mga pulong, Ginoo. Lord, really nga naga-lift up ka sa amon. Naga-encourage ka sa amon. Really, O Diyos, hallelujah, nga kami, Ginoo, nga imo gitawag. Kami, O Diyos, nga imong gipaapil sa sinigin, O Diyos, nga lumba. Lord, may plano ka para kanamo. Gani ginawa mo nikaw ginabayaw sa tunga namon. Kag amon ikaw Dios, hallelujah, ginadaig kay tungod sa kadamo sa tao sa sini nga kalibutan, pero usa kami nimo nga gipaapil o Dios. Usa kami nimo nga gitawag. Usa kami nimo Dios nga gialaga diha sa imong tubangan. Madamo nga salamat Ginoo. Hallelujah. Oh, simbahon namon ikaw. Pasalamatan namon ikaw sa sini Ginoo nga mga mensahe. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Christ is my reward, all of my devotion. Hallelujah. Thank you, Lord. Never satisfied. So let me try. So we'll see more turning bright. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is all and all. The joy of my salvation. And the hope will never fail. Heaven is our home. So every soul, my soul will sing, Jesus, who got me the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you.
back, no turning back. But before me, no world behind me, no turning back, no turning back. But before me, no world behind me, no turning back, no turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Hallelujah. Atong pagpaka ng Ginoo. Lord, kilala kami, O Dios, nga sa kabuhi namon. Ini nga tawag sa kabuhi namon, usa kini ka matahom kag malapad nga oportunidad Ginoo. Gani ang amon pagampo, tabangi kami nga dili namon usikan ang imo pagkatawag sa amon, O Lord. Amon kini mahimo pinagi sa imo tabang. Dili namon maabiyos kag labaw sa tanan, dili namon, O Dios, pakagamay sa amon kabuhi ang imo pagtawag sa amon, O Lord. Tabangi kami nga amon kini mahimo hangtod, O Dios, nga imo kami kuhaon sa sini nga kalibutan. Lord, ang amon pangamuyo, makaplagan kami nimo nga inigbalik nimo, Dios, ara sa imo pag-alagdan, O Lord. Makaplagan kami nimo nga matinud-anon nga nagaalagad ug nagasimba kanimo, Dios. Lord, kini nga mga pangamuyo bisan pa man sa akon mga kauturan, luyo Ginoo Dios sa ma-encounter namon nga mga trials, problema, ma-encounter namon, O Dios, nga mga pagsulay kaglabaw sa tanan, mga persecution sa kabuhi, atagi kami kusog, O Dios, makabarog kami ug makalahutay kag makapadayon kami hangtod sa pagbalik nimo, Lord, sa sini nga kalibutan. Nagapasalamat kami, Ginoo. Lord, ang imo mensahe dili kini mobalik kanimo nga kawang. Ang imo mensahe, O Dios, hallelujah, tudok kini sa amon kasing-kasing, kag amon kini ikabuhi, O Dios, ingon nga mga Kristohanon. Ang amon gipasalamatan nga ang amon karon Ginoo posisyon, ara kami sa imo nga ubal, Ginoo. Ara kami sa imo perimeter, ara kami sa imo field, O Dios. And right now, ang amon kabuhi, O Dios, tabangi kami nga ma-lift up ka, kag mahimaya, kag madayeg ka sa sini nga kabuhi, Ginoo Lord. Madamo nga salamat, Ginoo. Hallelujah, sa sini nga kahapon. Yes, Jesus. Sa sini nga tinion, kita tanan, magapasalamat sa Diyos. Magadungan tas pagpasalamat. Sa Ginoo ka dayon, ihatag ko kang gingging ang pagtapos dayon sa sini nga mensahe.